So eto naman, may reklamo naman. Etong si Trillanes sa ombudsman na dapat imbestigahan na po si BP Sara at saka sampahan na ng impeachment si BP Sara. So ngayon, si Sara naman ang ginigipit at alam naman natin na wala nang naniniwala dito kay Trillanes. Kaya lang ang problema sa ombudsman. Alam naman ng taong bayan, saan galing yan si ombudsman? 'Di ba? Inireklamo pa nga yan, hindi yan dapat nauupo eh. O kaya lang, inappoint ng presidente, anong magagawa natin? Pero kung credibility or credentials ang pag-uusapan din, parehas yan, sablay itong ombudsman natin ngayon. Pero nangyayari ngayon, lahat sumbong sa ombudsman. Naalala mo si Ping Lacson? Sumbong sa ombudsman, dalhin daw sa ombudsman na wag nang i-discuss sa Blue Ribbon, sa ombudsman na pag-usapan. Ito naman, si Trililing, sa ombudsman. O yung mga iba namang congressman, sinasabi, tapusin na yung investigasyon sa Blue Ribbon, ipasa na lang sa ombudsman. So, sino na magdi-decide nito? Sino na mag-iimbestiga? Ombudsman na lang. Oh, you think that is fair? Hindi maiiwasan mag-isip ang taong bayan. Teka muna. Alam nila karakas ni Boyi? Totoo man or hindi, that is not the issue. Lahat na lang isusumbong sa ombudsman. Baka pag nag-away kayo ng asawa mo, Trillanes, sa ombudsman mo dadalahin. Bakit? Kakampi mo yun eh. Diba? Kampi-kampi kayo dyan. Lahat naman kayo galit kay Sara. Sino bang nagpadala doon sa tatay ni Sara? Wag nga tayong maglokohan. Diba isa doon sa nagpadala kay PRRD at nangidap kay PRRD papunta sa Dahig? Si Boying? Sino ombudsman? Di si Boying. So kung gusto kayo may pa-eliminate na kalaban, paimbestigahan nyo sa ombudsman. Simple mathematics naman to. Naglolokohan pa ba tayo rito? Kasi kung if you are after na masolusyonan tong problema na ito, dapat kine-question nyo yung presidente. Si BP Sara ba presidente? Parang si BP Sara nagpapatakbo ng Pilipinas. Na pag hindi nakasuhan si BP Sara, babagsak tayo. Hindi po siya presidente. Halatang halata. Itong mga to, minamadali si BP Sara. Minamadaling pabagsakin dahil alam natin wala na silang oras. Pag hindi nila napabagsak ng 2027 or hindi nila nasiraan ng 2027, mauubos ang kakampi nila dahil maglilipatan na kay Sara. Dahil si Sara obviously malakas. Kaya gahol na sila. Kahit yung halatang halata na pagsumbong sa ombudsman na wala naman sa batas, na wala naman hindi naaayon, gagawin nila. Ganyan po kalupit itong mga to. Kita ng complaint na ito na una, ang kabuuang halaga ng mga nilimas o niwaldas ni Sara President of the silent majority. Maging silent ka na lang. May bilang ka ba, ating? Sige, reklamo pa more. Duterte ay maihahanay sa mga pinakamalalaking flood controls. Ito si Trillanes. Wala nang naniniwala. Kalookan nga, Mayor, hindi ka nanalo. Kakampi mo pa ang administrasyon. May naniniwala pa ba sa taong to? Sa bagay, wala na siyang trabaho. Kailangan niyang kumita. Scandal. Nagsimula yung nakawan nung mayor pa lang siya. Pati pagka-mayor, kinalkal ngayon. Ganito kasabog tong tao na to, di ba? Hindi ko sinasabing addict siya, posibleng hindi naman. Pero yung gawain niya, gawain ng sabog. Pati pagka-mayor, ngayon yung kakalkalin lahat. Sana naman daw, sabi ni Trillanes, Gusto mo, kalkalin mo pa yung away nilang mag-asawa. Baka gusto mo ring malaman kung anong almusal ni BP Sara. Baka hindi naaayon sa panlasa mo, ireklamo mo sa ombudsman. aksyonan na ng Ombudsman ang reklamo laban kay Duterte. Nauna pa raw sampahan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan si dating Senator Bong Revilla, samantalang noong nakaraang taon pa may nakahain ng reklamo laban kay Duterte. Last year pa to sa Quadcom, hindi pa umuusad. Etong kay Senator Bong Revilla, linggo lang ang binilang. 90 million ang halaga. Hinihingi Alam mo, to si Trillanes, reverse psychology ang ginagawa. Kunwari, makukuusap pa sila sa ombudsman. Di ba? Aksyonan nyo yan. Ba't nauna pa si Bong Revilla? Bakit si Sara wala pa? Oh, parang wala kayong script ng ombudsman. Di, sa aking opinion lang ha. Pare-parehas naman kayong ayaw nyo sa Duterte. Umi-script pa kayong ganyan-ganyan. Kunwari, napapaboran pa ng ombudsman si Sara. Ang lakas nyo manggago. Loko-loko to mga to. Yon ang halaga. Hinihingi pa namin ang pahayag ni Vice President Duterte.
Sinubukan din namin kumuha ng pahayag ng Office of the Vice President pero wala pa silang tugon. Pero dati nang sinabi ni Duterte na wala siyang personal relationship kay Madriaga, hindi rin daw siya nagbigay ng anumang utos dito at hindi raw niya ito nakausap kailanman. Dati na rin niyang itinanggi na Kung ako lang si Vice President Sara, tama yung ginagawa niya. Huwag mong pansinin niya si Trillanes. Bakit? Walang bilang yan. Puro ganyan yan. Oh. Gusto lang kumita niyan. Ganyan lang yan. Oo. Di, pag-usapan natin yung realidad. Ano bang realidad ng politiko? Influence. Do you think? Real talk lang po. Ha? Huwag natin isipin tayo dilaw, pula, Duterte, anti-Duterte, komunista, NPA. Huwag po nating wag natin isali yon. Yung totoo lang ang pag-usapan natin. May influence ba yan si Trillanes? Wala. May bilang ba yan? Wala. Siguro 3. Sila ni De Lima, tsaka si Risa, tsaka siguro yung 2 vlogger niya. Parehas naman talo. So ano ibig sabihin? Huwag mo nang pansinin. Hayaan mo lang kumita, Sara. Hindi dapat yung nagpapapansin. Ilagay mo si Sara halimbawa sa isang syudad. Pagkakaguluhan. Si Trillanes ilagay mo sa isang syudad na hindi papansinin. Walang bilang yan. Hindi lang sa crowd. Meron kasi yung malakas sa crowd pero walang bilang sa mga kapwa politiko or vice versa. Si Trillanes wala talagang bilang. Even sa mga kapwa niya politiko.